Ma'am, hindi nyo naman kinakailangan aminin na bad shot na si VP Sara sa inyo eh. Dahil yung 2 beses na inisnab nyo siya na parang siya ay kaluluwa lang na dumadaan, no? Na hindi nyo napansin, alam na ng taong bayan, hindi nyo gusto si VP Sara. Kayo ni VP Sara. I was always kind to her. Sabi niyo, she crossed the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Bad shot din sa akin. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba, you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Ihinambing nyo pa kay Lenny, naku, tumaas po ang aking balahibo nung hinambing nyo kay Vice President. Kasi po si Vice President, tinalaga na ngang kalihim ng Department of Housing, ay ba kung ano-ano pa sinasabi tungkol kay Presidente Duterte. At kaya nga po yung huling what broke the camel's back, kumbaga, yung nagsalita siya labang kay Presidente Duterte, ang tinawag na mass murderer sa United Nations pa habang siya ay naninibihang kalihim ng Department of Housing. Wala pong obligasyon na magkawtaw sa inyo ang Vice President. Kayo po ang may obligasyon na respetuhin ang Vice President dahil napakalaking mandato pong binigay sa kanya ng taong bayan. Ma'am, hindi nyo naman kinakailangan aminin na bad shot na si VP Sara sa inyo eh. Dahil yung 2 beses na inisnab nyo siya na parang siya ay kaluluwa lang na dumadaan, no? Na hindi nyo napansin, alam na ng taong bayan, hindi nyo gusto si VP Sara. Ito ang komento ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa naging pahayag ni First Lady Liza Marcos laban kay Vice President Sara Duterte sa panayam ni Katunying o Anthony Taberna. Sa teaser ng panayam ni Katunying kay FL, sinabi nito na bad shot sa kanya si VP Sara. Kayo ni VP Sara. I was always kind to her. Sabi niyo, she crossed the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Bad shot din sa akin. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba, you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Ayon naman kay Roque, wala pang maisug rally sa Davao City ay hindi na nito gusto ang Vice Presidente. Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Bago pa man magkaroon ng rally sa Maisog, bad shot na po sa inyo ang VP Sara. Di ba? Totoo naman na election pa lang, nung matapos kayo na parang nagkasayahan, nakainom, nagpadala kayo ng text ng video ni VP Sara na kumakanta at anong sinabi niyo doon sa text na yon? Kita mo to kung ano nung ginagawa. Pero ang hindi niyo alam, napadalo niya yung text na yan kay VP Sara. Kaya nga po mula nun, medyo distansya na si VP Sara dahil alam niya na parang merong balakid talaga sa pagkakaisa. Pinuna rin ni Roque na kasama sa senatorial slate ng unit team noong 2022 elections ang pagkukumpara ng First Lady kay VP Sara kay dating Vice President Leni Robredo. Ihinambing nyo pa kay Lenny, naku, tumaas po ang aking balahibo nung hinambing nyo kay Vice President. Kasi po si Vice President, tinalaga na ngang kalihim ng Department of Housing, ay ba kung ano-ano pa sinasabi tungkol kay Presidente Duterte. At kaya nga po yung huling what broke the camel's back, kumbaga, yung nagsalita siya labang kay Presidente Duterte, ang tinawag na mass murderer sa United Nations pa habang siya ay naninibihang kalihim ng Department of Housing. Wala pong ganyang sinabi si Inday Sara. Tahimik po siya. Paalala naman ni Roque kay Liza Marcos. Wala pong obligasyon na magkawtaw sa inyo ang Vice President. Kayo po ang may obligasyon na respetuhin ang Vice President dahil napakalaking mandato pong binigay sa kanya ng taong bayan. Sa huli, sinabi ni Roque na hindi nito maiisip kung bakit mainit ang dugo ni Liza Marcos kay VP Sara na malaki ang naitulong kung bakit anya naging Pangulo ng Bansa ang asawa nitong si Bongbong Marcos.